Mga pre, imagine nyo to, isang Gilas Pilipinas lineup na hindi lang PBA ang pinagmulan, kundi galing Japan B-League. Point guard, Keeper Rabena, shooting guard, Dwight Ramos, small forward, Bobby Ray Parks Jr., power forward, Macho Wright, center, Kai Soto or AG Edu. At kung gusto mo ng extra energy off the bench, may 30 Rabena ka pa. Parang dream team, di ba? Pero ito, hindi lang imagination. Ito ang realidad ngayon sa Japan. Pinoy imports na kumakalat sa iba't ibang B-League teams. Dala ang hustle, puso at galing ng Philippine basketball. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang buong journey ng ating mga kababayan sa Japan. Mula sa Trailblazers hanggang sa mga Rising Stars at kung paano nila ginawang parang Gilas lineup ang B-League. Mula noong 2020, binuksan ng Japan B-League ang pintuan para sa Asian import. At doon nagsimula ang pagpasok ng mga Filipino stars. Pero bago natin balikan ang mga pangalan ng ating mga Pinoy stars, balikan muna natin kung paano nga ba nagsimula ang opportunity sa kanila dito sa B-League. Noong 2020, nag-introduce ang B-League na tinatawag na Asian Player Quota System. Ibig sabihin, bawat team sa Japan pwede mag-sign ng isa o dalawang Asian imports. Bukod pa sa kanilang regular foreign players. At alam nyo ba, isa ang Pilipinas sa mga unang bansa na naging parte ng programang ito? Bakit nga ba? Simple lang. Dahil sa buong Asia, isa tayo sa pinakasolid na basketball culture. Sa atin halos bawat kanto may basketball court. Hindi lang yan. May Gilas Pilipinas tayo, may PBA tayo, at may napakaraming college leagues na punong-puno ng talento. Kaya hindi nakakapagtaka na nung binuksan ng Japan ang pintuan para sa Asian imports, unang tumatak ang mga Pinoy players. Special mention talaga ang Pilipinas dahil dalawa ang factors. Una, malakas ang suporta ng Filipino community sa Japan. Kaya siguradong may fanbase agad ang players. At pangalawa, kilala tayo sa puso at hustle. Kahit kulang sa height, bumabawi tayo sa bilis, sipag at kumpiyansa. At dito nagsimula ang tinatawag nating Filipino invasion sa Japan B-League. Yung iba, Gilas Pilipinas program. Yung iba, direct mula sa PBA. At yung iba, fresh out of college. Kaya ang tanong, sino-sino nga ba ang unang batch na tumuntong sa Japan? Yan ang pag-uusapan natin sa susunod. Special mention dito ang Pilipinas dahil malakas ang basketball culture natin. Kaya mabilis sumikat ang mga Pinoy players sa Japan. 30 Rabena, Sun and Neo Phoenix. Unang nagbigay ng ingay si 30 Rabena, ang bunso sa Rabena Brothers. Siya ang unang Pinoy na lumagda bilang Asian import noong 2020. Fresh pa galing sa Ateneo Blue Eagles, kung saan siya ang 3-time UAAB Finals MVP. Nang pumirma si 30 sa Sun and Neo Phoenix, maraming nagulat kasi imbis na PBA agad, pinili niyang subukan ng international stage. Hindi naging madali para kay 30. Nagkaroon siya ng ilang injuries sa unang season niya. Pero bawat balik niya sa court, kita ang explosiveness, athleticism at yung signature Rabena hustle. Naging pioneer siya at dahil sa decision niya, mas naging bukas ang isip ng mga Pinoy players na may karera rin sa labas ng bansa. Keeper Rabena at ang mga kupunan niya ay ang Shiga Lake Star at Yokohama B Corsairs. Kasunod naman, si Keeper Rabena, ang kuya. Alam natin, established na si Keeper sa PBA bilang Gilas point guard at NLEX Road Warriors star. Pero noong 2021, gumawa siya ng big decision. Pumirma siya sa Shiga Lake Star kahit may kontrobersya sa PBA contract niya noon. Pagdating sa Japan, naging instant leader si Keeper. Hindi man siya pinakamalaki o pinakamabilis, pero yung kanyang basketball IQ at leadership ay nagdala ng malaking improvement sa team. Ngayon, nasa Yokohama B Corsairs na siya at patuloy pa rin niyang pinagpapakita ng veteran playmaking at stability sa backcourt. Bobby Ray Parks Jr. at ang mga kupunan niya ay ang Nagoya Diamond Dolphins at Osaka Ebesa. Isa pa sa mga unang big names ay si Bobby Ray Parks Jr. Sanay na tayo makita si Parks bilang scorer mula pa sa NU Bulldogs hanggang sa PBA at Gilas Pilipinas. Pero nung lumipat siya sa Japan, lalo pang umangat ang laro niya. Kasama ang Nagoya Diamond Dolphins, naging consistent scorer siya at madalas clutch performer. Ngayon nasa Osaka Ebesa at doon niya pinapakita na hindi lang siya basta scorer, kundi reliable veteran na kayang mag-lead sa opensa at depensa. Ang tatlong ito na si 30 Rabena, Keeper Rabena at Bobby Ray Parks Jr. Sila ang nagbukas ng pinto para sa lahat ng susunod na Pinoy imports dahil sa success nila.
napatunayan sa bilig na kaya makipagsabayan ng mga Pilipino, hindi lang physically kundi mentally at technically. Ang naging epekto? Nagkaroon ng tiwala ang mga Japanese teams na mag-invest sa Pinoy talent. Kaya sumunod na sina Dwight Ramos, Matthew Wright, Kai Soto, AJ Edu at marami pang iba. Kung iisipin mo, para silang mga trailblazers, ang mga unang tumalon kahit uncertain pero nag-set up ng foundation para sa future generation ng Pinoy basketball exports. Pagkatapos ng unang batch ng mga Pinoy imports, dumating naman ang new wave of Filipino stars na talagang nagdala ng bago at mas matinding excitement sa Japan Big League. Dwight Ramos at ang kanyang team ay ang Lebanga Hokkaido. Unahin na natin si Dwight Ramos. Kilala siya bilang two-way guard, open shot defense. Nagilas Pilipinas pa lang. Kita na agad yung composure niya. Parang veteran kahit bata pa. Kaya nung pumirma siya sa Lebanga Hokkaido, naging instant favorite siya ng mga fans. He's averaging 11 to 12 points per game. Dagdag pa ang rebounds at assists. Pero ang pinaka-special kay Dwight, yung efficiency niya. Marunong pumili ng tira, hindi pilit, at laging nasa tamang posisyon sa depensa. Kaya kahit hindi siya flashy scorer tulad ng iba, solid starter siya at go-to player sa clutch moments. Kay Soto at ang kanyang team na Koshigaya Alpas. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang 7'3" giant na si Kai Soto. Galing sa Adelaide 36ers sa Australia. Lumipat siya sa B-League para magpatuloy ng pro career. At dito, nakita natin ang gradual growth niya bilang big man. Sa Koshigaya Alpas, nag-average siya ng double-digit points at halos 7 rebounds per game bago ma-injured. Sa depensa, natural siyang shot blocker. Madalas highlight yung mga monster shots niya. Pero higit pa doon, importante yung presence niya sa loob. Kahit hindi siya makascore, automatic threat siya sa paint. Kaya binabago ng kalaban yung opensa nila kapag nasa loob si Kai. At syempre, malaking bagay din na nadala niya ang hype. Tuwing may laro siya, punong-puno ang arena ng Pinoy fans sa Japan. At grabe yung suporta sa kanya. Matthew Wright at ang kanyang koponan ay ang Kawasaki Brave Thunders. Next natin ay si Matthew Wright, dating Phoenix Fuel Master Star sa PPA. Kilala siya bilang isa sa mga deadliest shooter ng Gilas, Pilipinas at hindi nagbago yun sa Japan Big League. Pagdating niya sa Kawasaki Brave Thunders, agad siyang naging reliable scorer. Ang highlight ng karir niya sa Japan, siya ang pinakamabilis na Pinoy na nakaabot ng 1,000 points sa Japan Big League. Imagine nyo, kadami ng Pinoy imports na naglaro, kaya yung pinaka-consistent at pinaka-efficient scorer. Average niya, nasa 13 to 15 points per game. Madalas galing sa tres at pull-up jumpers. Pero hindi lang scoring, naging playmaker din siya at leader sa backcourt. Kaya ngayon, isa siya sa mga most respected Filipino imports sa Japan. AJ Edu at ang kanyang team na Ganmak Rain Thunders. Lastly, si AJ Edu. Bata pa, pero napakalaking potensyal. Half Filipino, half Nigerian. Pero lumaki sa UK bago sumali sa Gilas program. Matagal siyang inabala ng injuries ng college career niya sa US. Pero ngayon sa Japan, unti-unti niyang pinapakita kung bakit siya highly rated prospect. Sa Ganmak Rain Thunders, role player pa lang siya pero kitang-kita ang epekto. Defense, rebounds, energy plays. Siya yung tipong player na hindi kailangan ng bola para makakontribute. Hustle, rim protection at intensity ang dala niya. Kung maiiwasan lang niya ang injuries, pwede siyang maging cornerstone big man para sa Gilas at sa B-League. Kung iisipin, itong batch na to, Ramos, Soto, Wright at Edu, sila yung nagpapatibay ng presence ng Pinoy imports sa Japan. May versatility, may shooting, may size at may hustle. At dahil sa kanila, lalo pang dumami ang respect ng Japanese basketball community sa Pilipino. Achievements and milestone. Several Pinoy imports nakaabot na ng 1,000 points. Si Wright, Ramos, Keeper, Parks at 30. Kai Soto, as one of the youngest Pinoys to play as an import big. B-League media hype sa mga Pilipinos. Malaking factor sa ticket sales at fan base. Impact on Philippine basketball. Mas exposed na sa international basketball system ang Pinoy players. Mas competitive si Gilas Pilipinas dahil sa experience nila laban sa mga foreign stars. Nagbibigay inspirasyon sa mga batang Pinoy na pwede kang maging star kahit sa labas ng PBA. At the end of the day, mga pre,
Ang ating mga Pilipino imports sa Japan ay hindi lang basta players. They are ambassador of Pinoy basketball. Sila ang dahilan kung bakit mas nakilala ang Pilipinas sa international hoop scene. Kung titignan mo, parang nakabuo yata ng mini Gilas Pilipinas sa Japan. May shooters, may playmakers, may slasher, at may higante sa ilalim. Kaya ngayon, tanong ko sa inyo, kung gagawa kayo ng Gilas lineup gamit lang ang mga Pinoy imports sa Japan P-League, sino ang top 5 nyo? Comment nyo yan sa baba. Huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas dumami pa ang kwentong tungkol sa basketball at sports. Dito lang sa channel kung saan ang puso ng Pinoy basketball ay laging bida. Maraming salamat mga pre!